Kasabay ng kaliwat ka ng paglabas ng mga bagong sasakyan mula China sa Pilipinas, ay unti-unti na rin nilalabas ng Japanese brand ang kanilang mga bagong sasakyan, kagaya na lamang ng Mitsubishi Philippines. Ay naglabas na naman ng bagong 7-seater SUV ngayong taon na posibleng darating din sa bansa bago matapos ang taong ito. Isang modelong mas pinaganda, pinatipid, pina-advance at pinalakas, ngunit ang presyo ay mas mura kumpara sa ilang mga SUV. Yan ang iisa-isay natin kasama ng mga presyo nito. Bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan po tumang-click sa subscribe button pati na ang notification bell para naman update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Ngayong buwan ay inilabas ng Mitsubishi brand ang bagong update ng kanilang practical na 7-seater MPV na Mitsubishi Expander dito sa Pilipinas. Pero bukod pa rito ay may paparating pang bagong sasakyan ngayong taon ng brand na siguradong magugustuhan ng marami. Ang modelong ito ay mas advanced at mas maraming features kumpara sa ibang mga modelo ng brand, na isa rin sa mga inaasahang magi-stand out na modelo ngayon ng Mitsubishi na panlaban sa mga modernong Chinese brand ngayong taon ay itong bagong Mitsubishi Destinator 2026 model. Ay talaga naman mapapabilib ka ng modelong ito. Ang disenyo kasi nito ay sadyang inilihis sa karaniwang style ng buong lineup ng Mitsubishi na nagbigay dito ng kakaibang karakter at presensya sa kalsada. Dinadala nito ang makabagong front and dynamic shield design na may signature Mitsubishi look pa rin naman. Kamukha ito ng bagong modelo ng brand na nasa Pilipinas na Mitsubishi X-Force. Mas pinalaki nga lang ang buong kaha nito. Kaya kung nagagandahan ka sa design ng Mitsubishi X-Force ngunit naliliitan ka sa interior capacity nito, much better na itong Mitsubishi Destinator 2026 ang isa siguro sa magpapasatisfied sa'yo. Dahil hindi lang yun mga kaibigan, bagamat kawig ito ng Mitsubishi X-Force ay mas advanced pa rin naman ito sa mga nilalaman, kagaya ng safety and security, interior tech features, comfortability, connectivity at marami pang iba. Itong Destinator ay meron ding T-shaped LED headlights, LED daytime running lights na nagbibigay dito ng mas futuristic na itsura. May pagkaragid din itong Mitsubishi Destinator kung titingnan, kasi may mga skid plate ang front end bumper at rear end bumper nito na hindi lang nagsisilbing design kundi protection na rin para sa mga putik at maliliit na bato na hindi direktang pupunta sa engine components o under chassis nito. Malakas din ang stance nitong bagong modelo at may mataas na ground clearance. Yung harap ay nakalapat sa mas mataas na ground clearance na 214 to 244 mm na kung saan pinipilit ng SUV na ito na maging confident sa daan ang mga magmamaneho kahit sa malulubak na kondisyon, dahil siguradong hindi basta-bastang tatama ang mga bato sa front bumper nito. Nilagyan rin itong gulong ng malalaking sukat ng alloy wheels na 18-inch at mga gulong na 225 by 55. At ang maganda pa sa Mitsubishi Destinator, talagang dekalidad at quality assured ang mga suspensions chassis na ginamit sa buong body nito, na magbibigay dito ng mas matibay, pang matagalang gamit, ride comfort at durability. Sapagkat ang chassis frame nito o yung underpinnings ay ibinase sa B-segment SUV platform ng Mitsubishi katulad ng sa Mitsubishi X-Force, pero mas mahaba ito na may 3 rows seating configuration. Ang materialis na to ay isang high-strength steel na magaang, hindi kinakalawang at mas flexible. Nagbibigay dito ng mas mataas na rigidity body structure na nakadesenyo rin para sa safety ng buong cabin. Matibay kasi ang occupant cell nito para mabawasan ang deformation sa mga crash o pagkabangga. Ibig sabihin, kung mababangga man ito ay hindi lubusan na maaapektuhan ang lahat ng mga pasahero nito sa loob, dahil hindi siya basta-bastang nadideform. Kaya naman kung susumamuhin mga kaibigan ay mas safe ito kumpara sa mga ordinaryong steel o bakal na ginamit sa chassis ng ibang mga sasakyan. Tapos ang maganda pa rito ay mas marami itong airbag sa loob. Meron sa driver, front passenger at mga pasahero sa likuran na nagbibigay rin ng pangkaragdagang proteksyon sa mga crash o pagkabangga ng sasakyan. Itong 2026 Destinator ay may bago ring interior design features na mas maganda rin kung ihahambing sa ilang mga modelo ng brand, na kung saan ang 7-seater 3-row layouts nito ay komportable talaga para sa 7 pasahero.
May maganda kasing itong space sa bawat hanay, especially sa third row seats. Hindi ito katulad ng Mitsubishi Expander na medyo masikip na sa third row dahil ito ay may mas mataas na hip point at may sapat na space para sa mga tuhod ng mga uupo dito. Ang mga ginamit na covers sa mga upuan nito ay soft premium materials at mataas ang quality ng upholstery, kaya hindi rin basta-bastang napupunit, hindi mainit sa balat at mas komportable. Ang Destinator ay nilagyan ng 12.3-inch SmartLink display audio system para sa infotainment system nito na may mga kasamang wireless connectivity features gaya ng Apple CarPlay, Android Auto, smartphone connectivity at may Bluetooth pang kasama. Samantalang ang driver seats ay na-enjoy ang mas malaking 8-inch digital driver instrument cluster display na talaga namang puno ng maraming informasyon. Dito rin kasi lumalabas ang mga driving mode notification kung sakaling mag-iiba ka ng driving mode function. Ang ambient lighting system naman na nakakalat sa buong paligid nitong sasakyan ay nagbibigay naman dito ng pangkaragdagang comfort at relax na pakiramdam. May 64 color ambient LED lighting ito sa dashboard at sa door trims. Pwede mong i-customize, depende pa rin sa iyong magugustuhan. Isa sa mga nagpaganda sa interior cabin nitong Destinator ay ang pagkakaroon ng sunroof. Meron din itong rear air vents sa third row at bawat hanay nito ay may Type A and Type C USB port na saksakan na charging port para sa mga gadget. Ang second row seat nito ay may mga tray, hindi lamang glow box, console pocket at may mga bottle and cup holder na rin kasama. Ang sound system nitong Destinator ay gumagamit pa rin ng Yamaha Premium Dynamic Sound System na may 8 speaker. May iba't ibang mood ng sound para sa driver o para sa buong cabin. At ayon na rin sa ilang mga spec sites, itong Mitsubishi Destinator ay may extra storage space capacity na umaabot ng 500 to 600 liters kapag nakababa ang third row seats at kaya nitong magdala ng bigat na mahigit sa 500 kg. At ang maganda pa rito sa Mitsubishi Destinator mga kaibigan ay meron na rin itong features na hands-free power tailgate. Gaya ng Mitsubishi Montero Sport ay kusang nagtataas ang rear door nito o yung tailgate kapag tinapat mo ang paa mo sa bandang puwet o sa tambutso nito na nagpapadali sa paglalagay ng mga gamit. Yun nga lang, medyo makukulangan din talaga siguro ang iba pagdating naman sa engine details nito. Kasi itong bagong Mitsubishi Destinator ay gumagamit lamang ng engine capacity o engine displacement na umaabot ng 1,499 cubic centimeter o 1.5 liter. Katumbas ito ng mga makina ng Mitsubishi Expander, Mitsubishi X-Force model na may bore and stroke na 75.0mm by 84.8mm at compression ratio na 11.0:1. Pero meron itong bagong engine code na 4B40 at naka-MIBEC turbocharge with intercooler na rin na kahit papano ay nabibigay na rin ng pangkaragdagang lakas ng performance lalo na sa mga hatakan o yung sa matatarik na kalsada nang hindi kumukonsumo ng malakas sa fuel. Kaya naman ang resulta ay mas malakas na power output din ang nagagawa nito na umaabot ng 160 horsepower at 5,000 RPM at maximum torque na 250 Nm sa kada 2,000 to 4,000 RPM. Wala pang official na top speed na nagawa itong Mitsubishi Destinator, pero tinatayang mas malakas daw ito kumpara sa Expander at halos papantay na sa Mitsubishi Montero. Gumagamit itong Mitsubishi Destinator ng direct injection plus multi-point injection o DI plus MPI na nakatutulong din para mas mapatipid ang konsumo sa gasoline. Yes, gasoline type pa itong modelo. Pero bagamat ganon ay napakatipid naman ito kumonsumo. May fuel tank capacity ito na 45 liters na siguradong malayo-layo ang mararating dahil kaya nitong kumonsumo sa city driving ng 18 km per liter at pagdating sa highway ay umaabot ng 21 hanggang sa 23 km per liter. Well, talaga namang hindi lang maganda sa exterior design, interior technology, specs and features, maging sa performance at engine. Bagamat ang capacity nito ay hindi kasing laki ng ilang mga SUV, pero masasabi mong practical to para sa marami, lalo na yung mas gusto, yung mas matipid sa fuel. Hindi na rin naman nakapagtataka kung bakit ginawa pa itong gasoline engine ng Mitsubishi. Kasi daw, baka pagdating ng panahon, lahat ng mga diesel engine ay ma-phase out na rin
dito sa Pilipinas. Kaya isa ito sa magiging magandang hakbang ng Mitsubishi brand para sa kanilang bagong innovation na kung saan hindi lamang pinaganda nito ang emission standard nitong modelo, kundi mas pinaganda rin ang fuel economy ng isang makabagong gasoline engine. At syempre ang pinakamaganda pa sa modelong ito ay nilagyan ito ng Mitsubishi Safety Sensing Diamond Sense o Advanced Driver Assistance System na ADAS. May haba ito na 4.68 meters at lapad na 1.84 meters. Ang taas naman nito ay nasa 1.78 meters at may wheelbase size na 2.81 meters. Habang ang ground clearance nitong modelo ay napakataas mga kaibigan, bagay na bagay sa matutubig o mga bahaing lugar sa Pilipinas dahil umabot ito mula 214mm hanggang 244mm at mayroon lamang itong turnaround radius na 5.4 meter, kaya hindi ka mahihirapang magmaniobra o mag-U-turn kahit sa masisikip na kalsada. Automatic power adjustable ang side mirror at may turn signal light din kasama na additional sa visual sign at visibility. Ilagyan na rin ito ng makabagong features na rain sensing wipers. Ang rain sensing wipers mga kaibigan sa mga hindi nakakaalam ay isang automatic na windshield wiper system na kusang nagsoswipe ang mga wiper nito kapag nagkaroon ng tubig o natalsikan ng tubig ang windscreen nito kahit hindi mo na pindutin ang wiper switch button. Isa pa sa automatic features nitong modelo na talagang in-upgrade ng Japanese brand ay ang pagkakaroon nito ng automatic on and off na LED headlights na kung saan ang mga ilaw nito sa harapan ay kusa rin nagbubukas at namamatay depende sa liwanag ng kapaligiran o sa dilim ng kondisyon ng lugar. Kung sakaling mapapasok ka sa isang tunnel na napakadilim, automatic na lang liliwanag ang headlights nito kahit hindi mo pindutin. Nilagyan na rin ito ng upgraded na aircon system na naka-dual zone automatic climate control na. At ang nagbibigay buhay sa loob nito ay ang 12.3-inch touchscreen SmartLink display audio system na may kasama pang wireless connectivity features na Apple CarPlay at Android Auto. Meron din itong wireless charging pad sa harap. Power adjustable din ang driver seats nito para papindot-pindot na lang din ang driver kung sakaling i-adjust ang upuan. Well, speaking sa driver side, nilagyan rin ng 8-inch digital instrument cluster itong bagong Mitsubishi Destinator para sa mas malawak na information at mga notification tungkol sa sasakyan. Nakakilis entry na rin itong SUV na kung saan kahit makalimutan mong ilak, kusa na rin itong maglalak. May mga bagong safety and security features na rin ito na mas in-upgrade pa kumpara sa ilang mga modelo ng brand. Meron itong tinatawag na Mitsubishi Diamond Sense o Safety Sensing na ADAS suit na sinasabing kumpleto na mga kaibigan sa mga advanced na safety features. Gaya ng pagkakaroon nito ng forward collision mitigation, may adaptive cruise control system na rin itong modelo at kasama pa ang lane departure warning. May blind spot warning na rin at lane change assistance para sa maayos na pagmamaneho, maiwasan ang makasagi o makabangga at mas mapanatili ang kaligtasan. Sinamahan pa ito ng rear cross traffic alert na safety features na para naman sa pagpapaatras. Meron din itong automatic high beam at bagong safety sense suit na leading vehicle departure alert, 360-degree camera, emergency stop signal at isang automatic emergency call after crash. Ang mga bagong features na ito ay siguradong magpapasabik pa sa iyo sa paglabas ng modelong ito. Kasi dito pa lamang nilalagay ng brand mga kaibigan ang mga makabago at advanced na safety features. At syempre bukod sa mga bagong features na yan, meron pa rin naman itong mga standard na safety features gaya ng dual front airbags at may pangkaragdagang 4 pa na airbags sa likuran. Sinamahan na rin ito ng anti-lock braking system at electronic brake force distribution. May brake assist na rin ito at pangkaragdagang suporta sa maayos na pagpipreno. Nilagyan rin itong bagong Mitsubishi Destinator ng Hill Start Assist, Vehicle Stability Control System at Traction Control na kung saan ay mapapakinabangan mo naman sa mga biglang off-road o biglang likong mga kalsada. Marami rin itong mga parking sensor sa front and rear. May kasama pang reverse camera, multi-view camera system para makita ang buong paligid at likuran ng sasakyan kung sakaling nagpapaatras ka, lalo na sa masisikip na parkingan. Well, gaano naman katibay itong bagong Destinator? Gumagamit ito ng unibody chassis na monocoque, isang integrated one-piece shell para sa rigidity at lightness, kung saan nagbibigay ito ng mas magaang sa timbang pero napakatibay na platform. At magamit din itong bagong Destinator
ng makabagong Mitsubishi Rise na tinatawag o Reinforced Impact Safety Evolution. Isang makabagong safety cell na nagbibigay ng mataas na torsional at bending rigidity na may high tension steel reinforcement sa door at side pillars at roof rails na rin. Nagbabawas ito ng deformation sa crash habang pinoprotektahan ang mga occupants sa interior nito. Well, pagdating sa mga suspensions, ito'y gumagamit sa front ng MacPherson strut setup na suspension at rear suspension naman na torsion beam axle configuration. Kaya kung balak mo itong lagyan ng mga all-terrain tires aftermarket ay bagay na bagay din talaga dito kasi pwede itong isabak sa mga off-road condition. Bibigay kasi ang magagandang suspensions nito ng magandang riding comfort at stability lalo na sa mas malulubak na kalsada. At ang braking system naman ito ay gumagamit ng parehong ventilated disc brakes sa front and rear para sa reliable stopping performance. Tumitimbang itong bagong Destinator ng 1,495 kg na inaalalayan ng solid chassis at suspension tanning para sa kalidad ng ride at fuel efficiency nito. Itong bagong Mitsubishi Destinator 2025 ay isang malakas na kakompetensya ng ilang mga brand panigurado sa segment ng 7-seater SUV sa Pilipinas. Ito'y dahil sa matibay na kombinasyon ng maluwag at versatile na cabin space, makabagong technology, mga comprehensive safety suit at fuel-efficient turbo engine at kasama na ang Mitsubishi brand trust sa Pilipinas. Official lang ibinibenta ito sa bansang Indonesia na nag-range sa estimated price nila doon na 385 million Indonesian rupee na on direkta natin i-convert sa Philippine peso, ito ay aabot ng 1.6 million hanggang sa 1.8 million o mas mataas pa depende sa variant at features. At ayon sa report, may mga nakatakdang rollout sa Asian markets kabilang ang Vietnam at Pilipinas pagkatapos ng Indonesian launch kahit walang exact local date pa na lumalabas. Posibleng mag-abot ng ilang buwan mid-late ng 2025 o bago makaabot sa dealership ng Pilipinas sa susunod na taon. Kaya naman kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon, baka pwedeng pa-click ng like button at pa-comment na rin ang iyong opinion sa ibaba pagkatapos ng video na ito. I-update ko na lang kayo kung sakaling nasa Pilipinas na nga ang bagong modelong ito na Mitsubishi Destinator o dating tinatawag natin na Mitsubishi DST 2025 model. Labas noong nakarang taon ng modelong ito bilang concept model pa lamang noon na tinatawag na DST. Ngayong taon ay opisyal nang ibinibenta sa ibang bansa sa Asia gaya ng Indonesia. Naglalaman ng mga bagong features, pinalakas na performance, pinatipid na konsumo at mas pinagandang quality features. Ang Mitsubishi Destinator ay isang 7-seater mid-size SUV na idinisenyo para sa confidence booster for energetic families. Pang-apat ito sa global strategic model na gawa sa Indonesia kasamang expander at X-Force. Itong Destinator ay may disenyo na katulad ng sa Mitsubishi X-Force gaya ng dynamic shield fascia nito na may acrylic honeycomb grille na nagmumukhang premium at futuristic. Ang gilid at likurang bahagi naman nito ay may rugged stance at mataas na ground clearance. Naka-hexagonal horizontal motif sa likod na humahalin tulad sa spare tire design ng Pajero. Naka full LED type din ang mga ilaw nito na nagbibigay ng malawak na visibility at efficient energy. Ang kabuuang sukat nitong Destinator ay mas malaki naman kumpara sa Mitsubishi X-Force na may haba na 4,680mm at lapad na 1,840mm. May taas ito na 1,780mm at wheelbase na 2,850mm. Pinapagana itong bagong Mitsubishi Destinator ng 1.5 liter 4B40 Maybach Turbo na gumagawa ng 160 horsepower at 250 Nm ng torque na ikinabit sa isang continuously variable transmission type na may front wheel drive na powertrain system na kung saan ay sinamahan rin ng mga selectable drive mode features gaya ng normal, wet, gravel, tarmac at matte mode na optimal handling sa anumang road condition. Ang matitibay din na suspensions nito ay magbibigay daan upang makapag-navigate itong Mitsubishi Destinator sa anumang kondisyon ng kalsada.
Pagdating sa interior, nilagyan ito ng 12.3-inch touchscreen infotainment system na may 8-inch digital gauge cluster. Sinamahan din ito ng panoramic sunroof, mga USB port charging socket na Type-C and A at may wireless connectivity features pa gaya ng Apple CarPlay at Android Auto. Nilagyan rin ito ng wireless charging pad, mga naka-leather cover ang upuan at maraming console pocket para sa ilang mga gamit at mga bagahe. Bukod pa riyan, sinamahan din ito ng pinakabagong safety sense suit ng Mitsubishi na tinatawag na Diamond Safety Sensing Suit na may kasamang adaptive cruise control, forward collision mitigation, blind spot warning, rear cross traffic alert at multi-around view monitor. Inaasahang dumating ngayon taon sa Pilipinas itong bagong Mitsubishi Destinator na nagkakahalaga sa estimated price mula 1,300,000 hanggang 1,600,000 pesos.